Ang kasong ating tatalakayin ngayon ay hindi lamang ikinagulat ng publiko dahil sa matinding karahasang naganap, kundi lalo ring naging usap-usapan dahil sa isang kakaiba at halos walang kaparehong pangyayari. Matapos ang insidente, ang mga taong sangkot ay hindi lamang nakaiwas sa matinding batikos mula sa maraming tao, kundi naging tanyag pa sa social media at nakakuha ng libu-libong followers. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sa halip na kondinahin, marami pa ang humanga sa kanila? Alamin natin ang buong kwento upang maunawaan talaga kung ano ang nangyari. Naganap ang kasong ito sa lalawigan ng Khon Kaen matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Thailand. Noong 2017, sa distrito ng Khao Suan Quang ay naninirahan ng isang bagong kasal na mag-asawa. Ang asawa na si Warisara Klinjui ay 32 taong gulang, isa siyang maganda para kaibigan at maayos magitungo sa kapwa. Samantala, ang kanyang asawa na si Sakchay Baptongdi, 38 taong gulang ay isang matagumpay at may kayang kontraktor sa larangan ng konstruksyon. Pagkatapos nilang ikasal ay naging masaya at maayos ang kanilang pagsasama. Bagamat madalas bumiyahe si Sakchay para sa kanyang trabaho, sinikap niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras kasama ang kanyang asawa sa tuwing siya ay nakakauwi at dahil dito, naging matatag at puno ng pagmamahalan ang kanilang relasyon kaya naman marami ang tumitingin sa kanila bilang isang huwarang mag-asawa. Gayunpaman, pagsapit ng tagsibol ng 2017, isang hindi inaasahang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Balikan natin ang umaga ng Huwebes, ika-25 ng Mayo 2017. Sa isang kagubatan sa distrito ng Khao Suan Quang, isang magsasaka ang abalang naghahanap ng kabute. Siya rin ang nagpapatakbo ng isang ecotourism farm at nais sana niyang makapaghanda ng isang espesyal na putahe para sa mga bisitang umuupa ng kanyang mga cabin. Karaniwang tumutubo ang mga kabute sa ilalim ng mabababang halaman at sa mamasa-masa at malilim na bahagi ng tuyong damuhan. Habang maingat siyang naghahanap sa loob ng kagubatan, napansin niya ang 3 malalaking piraso ng metal na nakapatong sa isang bunton ng tuyong damo sa di kalayuan. Batay sa kanyang karanasan, alam niyang ang mamasa-masang lupa sa ilalim ng mga metal na iyon ay mainam na lugar para sa pagtubo ng kabute. Kaya nagpasya siyang lumapit upang tingnan ito. Ngunit habang siya ay papalapit, isang napakalakas na hindi kanais-nais na amoy ang kanyang naamoy. Kahit nahihirapan ay pilit niyang pinigilan ang kanyang paghinga at dahan-dahang iniangat ang isa sa mga metal sheet gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim nito ay may mababaw na hukay at sa loob ng hukay ay may 2 plastik na lalagyan na pinagmumula ng matinding mabahong amoy. Dahil nais niyang malaman kung ano ang laman nito, hinila niya ang isang itim na plastik na bag mula sa isang mga lalagyan at dahan-dahan itong binuksan. Pagkabukas niya ng bag, labis siyang nabigla at natakot nang makita niyang naglalaman ito ng pinagputol-putol na labi ng tao. Sa sobrang takot ay napaatras siya, mabilis na tumakbo palayo sa lugar at agad na tumawag sa pulisya. Pagkatanggap ng ulat, hindi nagtagal ay dumating ang mga otoridad at isinara ang buong lugar upang simulan ang kanilang investigasyon. Habang sinusuri ang pinangyarihan, na-recover ng mga investigador ang 2 plastic na container na naglalaman ng pinagputol-putol na mga bahagi ng katawan. Sa isinagawang forensic examination, nakumpirmang ang lahat ng bahaging iyon ay pag-aari ng isang babae. Napag-alaman ding ang katawan ay nahati sa may baywang gamit ang lagari, naputol ang magkabilang braso at wala na ang kanyang mga lamang loob. Napansin din ng mga forensic expert ang mga palatandaan na nagpapakitang nagkaroon ng pagkikipagpuno bago ang kanyang pagpanaw. Subalit wala silang nakitang ebidensya na may naganap na sexual na pag-atake. Bukod pa rito ay may malalim na marka ng panali sa kanyang leeg at batay sa pagsusuri, natukoy na ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay pagkasakal. Tinatayang nangyari ito sa pagitan ng ika-23 ng Mayo at ika-24 ng Mayo taong 2017. Bagamat nagsimula ng mabulok ang katawan ay malinaw pa ring makikilala na ang biktima ay isang magandang babae na may payat na pangangatawan. Kinuha rin ng pulisya ang kanyang mga fingerprint at ginamit din ang natatangin niyang butterfly tattoo upang ihambing sa mga kamakailang ulat ng mga nawawalang tao. Pagsapit ng gabing iyon ay sa wakas ay natukoy nila ang pagkakakilanlan ng biktima.
Siya ay si Warisara Clinjui, isang 32 taong gulang na bar hostess. Isang araw lamang bago matagpuan ang kanyang katawan ay iniulat na siya ng kanyang ina bilang nawawala. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ay nalaman din 3 buwan pa lamang siyang kasal nang mangyari ang insidenteng ito. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya ay naging payapa at masaya ang kanyang buhay may asawa. Kilala rin siyang palakaibigan at maayos makisama sa iba at wala ring impormasyong mayroon siyang nakaalitang tao. Gayunpaman, habang mas lumalalim ang investigasyon ay unti-unting lumitaw ang ilang impormasyong hindi inaasahan ng mga otoridad. Sa panlabas na tingin, nagtatrabaho si Warisara bilang isang bar hostess kung saan hinihikayat niya mga customer na gumastos sa pamamagitan ng pagkikipag-usap at pagiging magiliw sa kanila. Gayunpaman, ayon sa naging resulta ng investigasyon, kabilang din umano sa kanyang trabaho ang pagbibigay ng serbisyong sexual. Dahil dito ay regular siyang nakikipagkita at nagkakaroon ng malapit na ugnayan sa iba't ibang kliyente. Napag-alaman din na mayroon siyang sariling grupo ng mga customer at nakikisalamuha sa iba't ibang lalaki at babae. At kahit matapos siyang magpakasal ay hindi umano natigil ang ilan sa kanyang mga personal na relasyon. Ayon sa investigasyon, ipinagpatuloy niya ang kanyang relasyon sa isang babae na hindi isinapubliko ang tunay na pangalan kaya tatawagin na lamang natin siyang Suda. Dahil sa impormasyong ito, 2 pangunahing sospek ang unang tinutukan ng pulisya. Ang una ay si Sakchay, ang asawa ni Warisara. Pinaghinalaan ng mga investigador na maaaring nalaman nito ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang asawa at sa matinding galit ay siya ang responsable sa nangyari. Ang ikalawang sospek naman ay si Suda, ang babaeng may relasyon kay Warisara. Ayon sa hinala ng mga otoridad, posibleng siya ay nasaktan nang magpakasal si Warisara kaya maaaring mayroon siyang motibong gumawa ng krimen. Dahil dito ay agad na sinimula ng pulisya ang masusing investigasyon sa kanilang dalawa. Kasabay nito ay malawak ding tinalakay ng media ang kaso at inilarawan ito bilang isang love triangle na kinasasangkutan ng 2 babae at isang asawa. Dahil sa sunod-sunod na balita ay mabilis itong naging sentro ng atensyon sa buong Thailand. Unang isinailalim sa pagtatanong si Suda at ayon sa kanyang salaysay, hindi na niya makontak si Warisara mula pa noong gabi ng ika-22 ng Mayo 2017. Ikinwento rin niya na noong ika-24 ng Mayo 2017, tumawag siya sa ina ni Warisara upang magtanong kung nasaan ito. Doon niya nalaman na si Sakchay ay nasa isang business trip mula pa noong ika-20 ng Mayo 2017 at hindi sumama si Warisara sa biyahe. Pagkatapos marinig ang impormasyong iyon, naghinala siyang nawawala na si Warisara kaya hinikayat niya ang ina nito na magsampa ng ulat sa pulisya. Sa buong proseso ng pagtatanong ay naging bukas at nakipagtulungan si Suda sa mga investigador at nakapagbigay rin siya ng matibay na alibay. Dahil dito, mabilis siyang inalis sa listahan ng mga pangunahing sospek. Gayunpaman ay sinabi ni Suda sa pulisya na naniniwala siyang si Sakchay pa rin ang dapat pagtuunan ng pansin. Ayon sa kanya, posible umanong nalaman nito ang pagtataksil ng kanyang asawa at sinabing nasa business trip lamang upang ilihis ang hinala ng lahat. Sa pananaw ni Suda, maaaring hindi talaga umalis si Sakchay noong una at pinaniniwalaan niyang matapos ang insidente ay saka lamang ito bumiyahe patungo sa lugar ng kanyang trabaho upang makabuo ng alibay. Samantala, nang mabalitaan ni Sakchay ang sinapit ng kanyang asawa ay agad itong umuwi. Sinabi niya sa pulisya na umalis siya para sa isang business trip noong ika-20 ng Mayo 2017 at bumalik lamang siya matapos malaman ang nangyari kay Warisara. Idinagdag din niya na sa pamamagitan lamang ng mga balita niya nalaman ang tungkol sa umunoy pagtataksil ng kanyang asawa. Aniya, labis siyang nagulat sa impormasyong iyon at wala siyang alam noon tungkol sa relasyon ni Warisara sa kapwa babae. Upang tiyakin ang kanyang pahayag, agad na sinuri ng pulisya ang mga CCTV footage sa lugar ng kanyang trabaho. Lumabas sa mga kuha na mula ika-20 ng Mayo hanggang ika-25 ng Mayo 2017. Ang araw na natagpuan ang katawan ni Warisara ay naroon nga si Sakchay sa construction site at pinangangasiwaan ang proyekto. Pinagtibay pa ito ng mga kasamahan niya sa trabaho na nagsabing kasama nila siya sa mga araw na iyon. Matapos suriin ang lahat ng posibleng anggulo,
Napagpasyahan ng pulisya na kapanipaniwala ang alibay ni Sakchay, kaya tuluyan siyang inalis sa listahan ng mga sospek. Sa puntong iyon ay tuluyang nabasag ang lumabas na teorya ng media tungkol sa isang love triangle at nahirapan ang mga investigador na tukuyin kung sino ang responsable. Kaya ipinagpatuloy nila ang paghanap sa iba pang mahalagang ebidensya at posibleng lead. Makalipas ang ilang panahon ay may bago silang natuklasan. Ayon sa kanilang investigasyon, ang huling pagkakataong nakitang buhay si Warisara ay noong hapon ng ika-23 ng Mayo 2017 habang nagtatrabaho siya sa bar. Batay naman sa CCTV ng isang kalapit na convenience store at ATM noong gabing iyon, nakita si Warisara na nag-withdraw ng pera bago sumakay sa isang sasakyan kasama ang isang lalaki at tuluyang umalis. Sa kabutihang palad, malinaw na nakuhanan ng mga CCTV camera ang mukha ng lalaking kasama ni Warisara, pati na rin ang plaka ng sasakyang kanyang minamaneho. At sa pamamagitan ng facial recognition ay natukoy ng mga otoridad na siya ay si Watson Naprom, 22 taong gulang, may asawa at nagtatrabaho rin sa parehong bar kung saan nagtatrabaho ang biktima. Nang siyasati naman ang plaka ng sasakyan, nalaman nilang ito ay isang pansamantalang nirentahang kotse at patungo sa hangganan ng bansa. Dahil sa mga impormasyong ito ay itinuring ng pulisya na malapit na konektado si Watson sa kaso. Kaya isinampas siya sa lista ng mga pangunahing sospek at naglabas ng nationwide arrest warrant laban sa kanya. Noong ika-27 ng Mayo 2017, naaresto si Watson kasama ang kanyang asawa na si Jarat Prom, 21 taong gulang. Sa loob ng handbag ni Jarat ay nakita ng mga pulis ang cellphone ni Warisara na inihahanda umano nilang ibenta. Sa isinagawang pagtatanong ay inamin ni Watson na may kinalaman siya sa nangyari. Ngunit iginiit niyang walang direktang partisipasyon ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, ang tanging ginawa lamang ni Jarat ay ang pagtulong sa pagtatapon ng mga personal na gamit ng biktima. Sinabi rin niyang ang pangunahing sangkot sa insidente ay 3 pang babae na nagtatrabaho rin sa parehong bar. Ayon sa kanyang salaysay, isang babaeng nagngangalang Priyanok ang gumamit ng plastik na supot upang sakalin si Warisara, habang pinigilan naman ng 2 pa nilang kasamahan ang mga kamay at paa ng biktima hanggang sa tuluyan itong mawalan ng galaw. Matapos nilang makumpirmang wala ng buhay si Warisara, wala umanong ipinakitang pag-aalala o pagsisisi ang grupo. Sa halip ay mahinahon nilang pinag-usapan kung paano nila itatago ang nangyari. Bumili sila ng lagari, mga plastik na lalagyan, mga itim na garbage bag at 3 malalaking metal sheet bilang bahagi ng kanilang plano. Pagkatapos nito ay dinala sila ni Watson sa isang kalapit na ecotourism farm kung saan sila ay umupa ng isang silid. Doon nila pinaghiwa-hiwalay ang katawan ni Warisara. Inilagay ang mga labi sa mga garbage bag at saka isinilid ang mga ito sa 2 plastik na lalagyan. Nang matapos ang kanilang ginawa, bumiyahe sila patungo sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Mabilis silang nagukay ng mababaw na hukay. Inilagay doon ang 2 lalagyan at tinakpan ang mga ito ng malalaking metal sheet bago tuluyang umalis sa lugar. Matapos maisagawa ang kanilang plano ay naghanda ang 4 na sangkot upang makatakas. Dinala ni Watson ang kanyang asawa sa Laos at inutusan itong sirain ang cellphone ni Warisara at ang iba pa nitong personal na gamit kapag nagkaroon ng pagkakataon. Samantala, ang 3 babae ay bumiyahe ng halos 11 oras patungong Myanmar upang makaiwas sa mga otoridad. Pagkatapos ng pag-amin ni Watson ay agad na isinara ng pulisya ang hangganan ng bansa, naghigpit sa paglabas at pagpasok ng mga tao at naglunsad ng malawakang operasyon upang mahanap ang 3 babaeng sospek. Nakipag-ugnayan din ang pulisya ng Thailand sa mga otoridad ng Myanmar upang humingi ng tulong sa pagpapatuloy ng investigasyon. Sa mga sumunod na araw, halos lahat ng pangunahing media sa Thailand ay patuloy na nagbalita tungkol sa kaso. Ang itinuturong utak ng krimen na si Priyanok ay naging isa sa mga pinakakilalang personalidad sa bansa at binansagan pa ng ilan bilang sweet killer. Sa kabila ng malawakang paghahanap ng pulisya at ng paggalat ng kanilang mga larawan sa social media, tila hindi nagpakita ng pangamba ang 3 babae. Sa halip na magtago, patuloy silang kumukuha ng mga selfie at nagpo-post ng mga larawang nagpapakita ng tila normal at walang iniintinding pamumuhay.
Para sa mga netizen, ang kanilang kilos ay mistulang panunukso sa mga otoridad. Dahil sa kanilang kumpiyansa at kalmadong kilos sa mga larawan, lalo pang dumami ang mga taong naging interesado sa kanilang social media. Habang lumilipas ang panahon ay nahati ang opinyon ng publiko. Maraming kabataan ang nagsimulang humanga kay Priyanok na mas kilala na ngayon bilang sweet killer. Maging ang mga kasuotang kahawig ng kanyang mga isinusuot ay mabilis na nauubos sa mga tindahan at itinuturing pa siyang fashion icon ng ilang kabataan. Halos lahat ng kanyang estilo ay naging uso sa loob ng maikling panahon. Sa kabilang banda, marami pa rin ang nagpayag ng matinding pagkabahala. Para sa kanila, nagdulot ang pangyayaring ito ng negatibong impluwensya sa lipunan at naniniwala silang dapat lamang mapatawan ng mabigat na parusa ang mga responsable upang magsilbing babala sa iba. Sa isang panayam sa media ay sinabi ng kapatid ni Priyanok na umaasa siyang kusa na lamang itong susuko sa mga otoridad. Ipinaabot din niya sa kanyang kapatid na anuman ang mangyari, mananatiling kasama at susuporta ang kanilang pamilya. Makalipas ang isang linggo mula nang mangyari ang insidente ay nagbunga ang pinagsamang operasyon ng pulisya ng Thailand at Myanmar. Natuntun nila ang kinaroroonan ng 3 babaeng sospek sa Tai Chiek, isang border town sa timog silangang bahagi ng Myanmar. Nakatulong din ang CCTV footage mula sa isang tindahan ng mga damit sa naturang bayan. Malinaw na nakuhanan ng kamera ang 3 babae habang malaya silang naglalakad sa pampublikong lugar at hindi man lang nagtangkang itago ang kanilang pagkakakilanlan. Pagkatanggap ng impormasyong ito ay agad na nagtungo ang mga otoridad sa nasabing lugar at naghanda para sa masusing operasyon. Nang mapagtanto ng 3 babae na wala na silang paraan upang makatakas, nagpasiya silang kusang sumuko sa mga otoridad. Inamin ni Priano ang itinuturing na pangunahing utak ng grupo na nakarating sila sa Tachi Lake bago patuluyang isara ang hangganan. Dahil umano sa kanilang kaaya-ayang anyo ay nakahanap pa sila ng trabaho sa isang lokal na bar. Gayunpaman, habang lumalawak ang paghahanap ng pulisya ay napilitan silang umalis sa kanilang pinagtatrabahuhan at magtago sa isang maliit na bayan. At matapos ang kanilang pag-uusap ay napagkasunduan nilang wala ng saysay ang patuloy na pagtatago. Naniniwala rin silang maaaring maging mas magaan ang kanilang magiging parusa kung kusa silang susuko, kaya nagtungo sila sa lokal na himpilan ng pulisya upang isumite ang kanilang sarili. Malaking atensyon ang kanilang pagdating at hindi nagtagal ay ibinalik sila sa Thailand. Kapansin-pansin na habang sila ay dinadala sa detention center, sila ay hindi nakaposas. Sa halip ay napapalibutan sila ng mga pulis habang masaya silang nagtatawanan at nagkwekwentuhan sa buong biyahe. Hindi rin sila nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi o pag-aalala. Sa halip ay tila komportable pa silang tinatanggap ang atensyong ibinibigay sa kanila at sa maikling panahon ay naging social media sensation ang 3 babae. Napansin din ng publiko na magiliw ang pakikitungo ng ilang pulis sa kanila. May mga nag-alok pa ng pagkain at inumin at may ilan ding humiling na makapagkuha ng litrato kasama nila. Ayon sa mga nakasaksi, mas kahawig pa umano ito ng isang meet and greet sa pagitan ng mga tagahanga at iniidolo kaysa sa isang aktwal na pag-aresto. At habang nasa kustudiya ay pinayagan pa silang gumamit ng cellphone, maglagay ng facial mask at makipagkwentuhan sa mga gwardya. Bago pa sila humarap sa press conference ng pulisya ay nakita pa silang naninigarilyo at nag-aayos ng kanilang make-up sa loob ng detention center. Dahil dito ay umani ng matinding batikos ang naging pagtrato sa kanila. Marami ang hindi makapaniwalang ang mga taong iniugnay sa isang seryosong krimen ay tila tinatratong parang mga kilalang personalidad. Nagpahayag din ng sama ng loob ang ina ni Warisara. Ayon sa kanya, hindi niya matanggap na ang mga taong sangkot sa pagkamatay ng kanyang anak ay tila komportable at maayos ang kalagayan habang nasa kustudiya. Bilang tugon sa lumalakas na batikos ng publiko, ipinaliwanag ng pulisya na sa ilalim ng batas, hindi pa sila maaaring ituring na nahatulan hanggat wala pang pinal na desisyon ang hukuman. Dahil dito, tungkulin umano ng mga otoridad na igalang at protektahan pa rin ang kanilang mga legal na karapatan bilang mga mamamayan. Upang mabawasan ang galit ng publiko,
Inilipat sa ibang tungkulin ang dalawang pulis na nag-upload ng kanilang litrato kasama si Priyanok sa social media. Sa press conference, muling isinalaysay ng tatlong babae ang buong pangyayari. Bagamat halos pareho lamang ang kanilang pahayag sa naunang salaysay ni Watson, mas naging matindi ang epekto nito dahil mismo mula sa kanila nanggaling ang mga detalye. Sa mga panahong iyon ay naging trending ang mga salitang newlyweds, bar hostess, dismemberment, prostitution, infidelity, lesbian love triangle, sweet killer at facial mask. Dahil sa pagsasama-sama ng mga paksang ito sa iisang kaso ay lalo pang lumaki ang interes ng publiko. Maging ang handbag na dala ng tatlong babae nang sila ay maaresto ay naging patok sa fashion item. Nakapagtataka rin na ang disenyo ng lagaring iniuugnay sa kaso ay ginawang keychain at ipinagbili pa sa ilang tindahan. Habang tumatagal, unti-unti ring humupa ang matinding interes ng publiko. Pagkatapos ng 8 buwan, noong ika-3 ng Disyembre 2017, nagsimula ang paglilitis sa Concain Provincial Court. Sa paglilitis, sina Priyanok, Kawi, Apiwan at Watson ay formal na kinasuhan ng pagpatay at iba pang kaugnay na paglabag sa batas. Samantala, si Jarat ay naharap lamang sa kasong may kaugnayan sa pagkuha ng mga gamit ng biktima. Ayon sa batas ng Thailand, ang pinakamabigat na parusa para sa kasong pagpatay ay kamatayan. Sa unang araw ng paglilitis, dinala ng ina ni Warisara ang larawan ng kanyang anak sa korte. Nagsindi pa siya ng insenso, nanalangin at umaasa na mabibigyan ng nararapat na parusa ang mga responsable. Bagamat ipinagbabawal ang cellphone sa loob ng hukuman, lumabas sa Facebook ang screenshot ng isang pag-uusap kay Priyanok. Sa mensahe ay sinabi niyang siya ay nasa korte at nagpapasalamat siyang hindi siya iniwan ng kanyang mga followers kahit isa siyang suspect. Kasama rin sa post ang larawan nila ng dalawa pa niyang kasamahan habang gumagawa ng heart sign at kumukuha ng selfie sa loob mismo ng courtroom. Ang kanilang pagiging tila walang pag-aalala ay naging malaking kabaliktaran ng matinding lungkot at hinanakit ng pamilya ng biktima na naghihintay sa labas ng hukuman. Dahil dito, muli na namang umani ng batikos ang kanilang asal at marami ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa sistema ng hustisya sa Thailand. Sa kabila nito ay lalo pang sinuportahan ng ilan sa kanilang mga tagahanga ang tatlong babae. Para sa kanila, ang kanilang kilos ay simbolo ng pagiging matapang at may ilan pang ang nagsabing inosente ang mga ito. Sa paglilitis, sinabi ng prosekusyon na sinadya ng mga akusado ang nangyari at nagpakita sila ng malinaw na kawalan ng paggalang sa batas kaya nararapat lamang silang mapatawan ng mabigat na parusa. Samantala ay iginit naman ng depensa na hindi umano nila layuning kitilin ang buhay ng biktima. Ayon sa kanilang panig, nais lamang umano nilang turuan ito ng leksyon ngunit nauwi ito sa hindi inaasahang pangyayari matapos silang mawalan ng kontrol sa gitna ng mainit na komprontasyon. Idinagdag pa ng depensa na kusa umanong sumuko ang mga akusado at nagipagtulungan sila sa investigasyon kaya nararapat lamang na mabigyan sila ng konsiderasyon. Sa kanyang testimonya ay sinabi ni Priyanok na hindi nila binalak sa simula na kitilin ang buhay ng biktima. Ayon sa kanya ay nakaramdam siya ng matinding pagsisisi at hirap na siyang makatulog sa gabi. Handa rin daw siyang tanggapin ang anumang magiging hatol upang mabawasan ang kanyang nararamdamang pagkakasala. Sa naging desisyon ng hukuman, kinilala ng hukom na ang naganap ay isang napakalubhang krimen at sa normal na kalagayan ay maaari sana itong humantong sa habang buhay na pagkakabilanggo. Gayunpaman, isinaalang-alang ng korte ang kanilang pag-amin at pakikipagtulungan sa investigasyon kaya ibinaba ang haba ng kanilang mga sintensya. Si Priyanok at Kawi ay hinatulang makulong ng 34 na taon at 6 na buwan. Si Apiwan ay 33 taon at 6 na buwan. Habang si Watson ay 23 taon, 4 na buwan at 20 araw. Samantalang si Jarat ay hinatulan ng 1 taong pagkakakulong. Bukod pa rito ay inatasan din ng hukuman ang 4 na nahatulan na magbayad ng kabuang 1.1 million baht bilang kabayaran sa pamilya ni Warisara, kabilang ang 100,000 baht para sa gastusin sa libing.
Sa huli ay tuluyan ng naisara ang kaso, ngunit nananatili ang naging epekto nito sa lipunan. Marami pa ring taga-suporta si Priyanok ang tumutol sa naging hatol at iginiit na dapat itong bawasan. Samantala, maraming eksperto sa psikolohiya ang nagsimulang pag-aralan kung bakit nakakuha ng napakaraming taga-suporta si Priyanok. Ayon sa kanila, ang kanyang kaakit-akit na itsura, ang seryosong kasong kanyang kinaharap, at ang pambihirang mga pangyayari sa likod ng insidente ang naging dahilan kung bakit naging sentro siya ng matinding interes ng publiko. Dagdag pa rito, ang marangya at tila magarbong pamumuhay na ipinakita niya sa social media ay lalo pang nakatawag ng pansin. Kapag nahaharap ang publiko sa isang kwentong tila mahirap paniwalaan, natural lamang na mas marami ang gustong alamin ang buong detalye at ang mga taong sangkot dito. Sa isang panayam, emosyonal na sinabi ng kapatid ni Priyanok na mula nang lumabas ang balita, agad umanong ipininta ng media ang kanyang kapatid bilang isang malupit na tao. Dahil dito, maging ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay nakaranas ng matinding pambabatikos. Ayon pa sa kanya, matapos ang hatol ng korte ay napatunayang hindi planado ang nangyari, kaya umaasa siyang darating ang panahon na mabibigyan ng pagkakataon ng kanyang kapatid na ituwid ang kanyang buhay. Hiniling din niya sa publiko na huwag basta humusga batay lamang sa unang mga ulat at bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magbago. Ngunit anuman ang maging pananaw ng iba, nananatiling hindi na maibabalik ang buhay ni Warisara. Sa edad na 32 ay maaga at malungkot na natapos ang kanyang buhay. At dito nagtatapos ang kasong ating tinalakay ngayon. Ano ang inyong pananaw tungkol sa pangyayaring ito? Maaari ninyong ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento.